Itinulak ni Marivic ang kahoy nilang gate. Pumasok siya sa loob at nagtungo sa loob ng kanilang bahay. Nadatnan niya ang ina na nasa sofa at hinahabol ang paghinga. Nagmamadali siyang nagtungo sa ina at tinanong kung kamusta ito. Hindi ako makahinga, anak. Pabuti't sakto lang ang pagdating mo. Baka dahil to sa pagod kaya iniingal ako. Sabi ni Rosetta. Mabilis na tumayo naman si Marivic at inabutan ng tubig ang ina. Ininom naman niyon ang ginang. Nag-aalala si Marivic sa kanyang ina. May sakit sa puso si Rosetta at bawal rito ang mapagod. Pero wala silang choice dahil wala namang ibang maghahanap buhay kung hindi ang ginang lamang. Lumaki siyang walang kinikilalang ama. Single mother ang kanyang ina. Ang sabi ng kanyang ina, nabuntis daw siya at hindi siya pinanagutan. Gustuin mang makilala ni Marivic ang kanyang ama. Wala siyang magawa dahil tiyak na hindi rin naman siya nito tatanggapin. Hindi naman niya matutulungan ng ina dahil nag-aaral pa lamang siya. Graduating na siya next year. Huwag muna kayo magtrabaho, Nay. Total may ipon naman po ako kahit papano. Gamitin muna natin yun pansamantala para makapagpahinga po kayo. Baka ano pa ang mangyaring masama sa inyo, Nay. Alam niyo naman na bawal sa inyo ang mapagod, hindi ba? Suwestyon ni Marivic. Gumagawa siya ng kakanin at pulboron at ibinibenta niya yon sa school. Mabilis yun maubos kahit nakapagtatabi siya ng pera. Hindi maluho si Marivic. Maganda na yung nakapagtabi ng pera para kapag kailangan ay may nadudukot siya. Hinawakan ni Rosetta ang kamay ni Marivic. Huwag na, anak. Itabi mo na lamang yan. Kaya ko pa naman kaya wala kang dapat na ipag-alala sa akin. Nakangiting sabi ni Rosetta. Nay, maawa po kayo sa sarili nyo. Kung mawawala po kayo sa akin, paano na lamang po ako? Ikaw na lamang po ang meron ako. Pakiusap, Nay. Sumang-ayon na po kayo sa gusto ko. Walang nagawa si Rosetta kung hindi ang tumango na lamang. Naiintindihan ng ginang ang sitwasyon ng anak. Tama nga naman ang dalaga. Nakahinga naman ng maluwag si Marivic dahil doon. Inalalayan niya ang ina na mahiga sa kama. Siya naman ay nagluto na ng kanilang hapunan. Araw-araw ay nagtitinda si Marivic para kahit papaano ay may income siya. Pero dahil sa liit ng kita niya, hindi yun kasya sa kanilang mag-ina. Lalo at may iba pang gastusin. Magkano lang rin naman ang nadarang ipon niya. Nagpa-check up na rin ang kanyang ina at ipinayo na huwag masyadong magpapagod. Umuwi siya ng hapon at nakita ang ina na abala sa pagtutupi ng kanilang mga damit. Lumapit si Marivic kay Rosetta at nagmano rito. Tinanong ng kanyang ina ang kanyang pag-aaral at pati na rin ang kanyang pagtitinda. Okay naman po, Nay. Nauubos po yung mga paninda ko. At saka hindi ko po pinapabayaan ang pag-aaral ko. Nakakakuha pa rin po ako ng matataas na marka. Sagot ni Marivic. Mabuti naman kung ganun, anak. Kung pwede na nga lang talaga akong magtinda gagawin ko na. Para hindi ka mahirapan. Pero yun naman ang payo sa akin kaya susundin ko muna. Hayaan mo at mag-iisip ako ng paraan para matulungan ka. Nakangiting sabi ni Rosetta. Tumango na lamang si Marivic at nagpaalam na magbibihis. Isang linggo ang lumipas at ramdam na ni Marivic na hindi sasapat ang kanyang kita sa pagtitinda, lalo at nagma-maintenance ang kanyang ina. Litong-lito siya. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Sumasagi sa isipan na huminto na muna sa pag-aaral at magtinda na lamang. Maghapon siyang magtitinda at tiyak na magiging malaki ang kita niya. Kailangan lang makumbinsi ni Marivic sa Rosetta. Gabi iyon, naghahapunan silang mag-ina. Yun ang naisip niya na pagkakataon para kausapin ang ina. Nay, isasabihin po sana ako sa inyo. Tawag pansin ni Marivic sa ina. Tinanong naman siya ni Rosetta kung ano yun. Hihinto na po muna sana ako sa pag-aaral para magtinda. Kasi maliit po yung kita ko sa school. Hayaan niyo at mag-iipon po ako ng pera para sa susunod na taon po ay pagpapatuloy ko na po ang pag-aaral ko. Masiglang sabi ni Marivic.
Kung hinto ka rin lang naman ng pag-aaral anak, mas mabuting magtrabaho na lamang rin ako. Edukasyon lang ang kaya kong ipamana sa iyo anak. Hindi ako payag sa desisyon mo. Kontra ni Rosetta. Ipinaliwanag naman ni Maribik sa ina na kailangan niyang gawin ang bagay na yon para sa maintenance ng kanyang ina at sa mga gastusin nila. Ayaw rin naman niyang may masamang mangyari sa kanyang ina habang ito ay nagtitinda. Nagtitinda ito ng mga kung ano-ano sa palengke. Hindi rin siya makapag-aral ng maayos. Sinabi rin ni Maribik na mag-aalas na lamang siya next year para sa ganoon ay makapagtrabaho siya. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang ina. Nay, ang pag-aaral, nababalikan po yan. Pero kapag may masamang nangyari sa inyo, yun po ang hindi na may babalik pa. Kaya pumayag na po kayo inay. Para rin naman po ito sa atin. Pag-aaral pa rin naman po ako dahil gusto ko rin naman pong makapagtapos ng pag-aaral. Masuyong pagkukumbinsi ni Maribik kay Rosetta. Napabuntong hininga na lamang ang ginang at ito ay tumayo. Nakahinga naman ng maluwag si Maribik dahil naging maayos ang pag-uusap nila ng kanyang ina. Nang sumunod na mga araw, ay nagpaalam na si Maribik sa kanyang advisor na hihinto na muna siya sa pag-aaral para magtrabaho para sa kanilang pamilya. Sayang naman Maribik. Pero gaya nga ng sabi namin, wala sa edad ang pag-aaral. Pero bumalik ka kaagad ha. Sayang rin yung mga araw na lilipas. Sana gumaling na yung ina mo. Nakangiting sabi ng kanyang advisor na si Ma'am Ami. Nagpaalam na rin siya sa kanyang mga kaklase. Nanghihinayang ang iba at nalulungkot, lalo na ang mga kaibigan niya. Pagkagaling niya sa paaralan, dumiretso na siya sa palengke kung saan ang pwesto ng kanyang ina. Nagtitinda siya ng kakanin, kulay at iba pa. Kilala naman siya ng mga suki ng kanyang ina. Dahil kapag walang pasok, tumutulong si Maribik kay Rosetta sa pagtitinda. Tanghali iyon, abala si Maribik sa pagtitinda nang may makakita sa kanya na 3 kaklase niya. Itinuro ng babaeng may mahabang buhok si Maribik. Di ba si Maribik yun? Kawawa naman siya. Hindi siya makakasama sa atin nag-graduate. Sabi ng babaeng may mahabang buhok na si Emerald. Ang hirap maging mahirap no? Yung gusto mong mag-aral pero hindi mo magawa dahil walang perang pampaaral. Sabi naman ng may pagkakulot na buhok na si Cynthia. Lumapit ang 3 kay Maribik nang wala na itong binibentahan at nag-aayos ng paninda. Is that you, Maribik? Asan ang pinakamatalino naming kaklase? Ito nagtitinda na ng kulay. Panginsulto na sabi ni Cynthia. Tawanan ng 3 at tumingin si Maribik sa mga ito. Kayo pala, Cynthia, Emerald at Trina. Ganun talaga ang buhay. Minsan may mga kailangan kang unahin para sa pamilya mo. Pero mag-aaral naman ako. Hindi pa kasi pwedeng magtinda si nanay. Depensa ni Maribik sa sarili. Alam niya ang ugali ng 3. Minsan na inaasar siya ng mga ito pero hindi na lamang niya iyon pinapansin. Ayaw niya ng gulo. Mauuna na kaming gagraduate sa'yo ha. Baka nga graduate na kami ng college pero ikaw nagtitinda ka pa rin. Sabi naman ni Trina. Nagtawanan ng 3. Ngumiti na lamang siya. Okay lang yon, wala naman sa edad ang pag-aaral. Umirap ang mga ito at umalis na lamang. Siya naman ay napabuntong hininga at napailing na lamang. Isang araw, may naging bisita sila Maribik, ang kanyang Lola Merta, ina ni Rosetta. Gagad niyang niyakap ang kanyang lola. Sa kabilang syudad pa ito galing dahil nagtatrabaho roon bilang kasambahayang matanda. Naikwento kasi niya noong isang araw ang kalagayan nilang mag-ina. Hindi niya naman iyon pwedeng ilihim dahil kailangan nila ng tutulong sa kanila. May dala ang matanda ng mga groceries para sa kanila at nagpasalamat siya sa kanyang lola. Kamusta ka na, Rosetta? Napakaswerte mo sa iyong anak dahil tinutulungan ka niya. Sabi ni Lola Merta. Napangiti naman si Rosetta sa sinabi ng ina. At sobrang swerte niya sa kanyang anak. Kung may isa mang bagay na ipinagpapasalamat niya, ay iyon ay ang nasilang niya si Maribik. Kapag malakas-lakas na ako kaya ko nang magtrabaho. Mag-aaral ulit si Maribik. Pangako naman ni Rosetta. Napatingin si Merta kay Maribik. Yung kapatid ng boss ng apo ko ay may karinderya sa Maynila. Si Dahlia. Libre lahat.
Wala kang problema sa pagkain at sa iba pang mga kailangan mo. Sakto lang ang kita pero ayos na. Mas maganda yon para makapag-ipon ka ng pag-aaral mo. Ako na munang bahala sa iyong inapo. Dito muna ako. Pwede naman akong magpaalam sa amo ko at maiintindihan nila iyon. Paliwanag ni Merta. Napaisip si Maribik. Maganda ang alok ng kanyang lola. Mas makakapag-ipon nga talaga siya. Yung kita niya kasi ay sapat lamang sa pang-araw-araw nilang gastusin. Tumango siya at sumang-ayon sa sinabi ng lola. Sinabi naman ni Merta na tatawagan niya mamaya ang kapatid ng boss nito para mapadalhan si Maribik ng pera pamasahe papuntang Maynila. Nagpaalam muna si Maribik sa kanyang ina at pati na rin sa kanyang lola na siya na ang magluluto ng kanin. Napatingin si Merta kay Rosetta. Wala ka bang balak sabihin sa kanya ang totoo? Mas maganda na yung sabihin mo kaysa malaman pa niya. Alam mo naman na walang lihim na hindi nabubunyag. Sermon ni Lola Merta. Napatingin naman si Rosetta sa anak na nasa labas dahil naroon ang dekalan nilang lutuan. Napabuntong hininga siya. Mahirap din para sa kanya na maglihim sa anak, pero kailangan. Pero alam ni Rosetta na sa tamang panahon ay kailangan niyang sabihin kay Maribik ang totoo. Hindi pa ako handa sa ngayon, Nay. Sa tamang panahon ay sasabihin ko sa kanya. Pagkatapos nilang kumain, tinawagan ni Merta ang kapatid ng boss niya. Sinabi nito na pwede nang magpunta si Maribik sa Maynila sa susunod na araw. Babayaran na lamang daw ang pamasahe pagkarating roon. Sobrang excited si Maribik. Dumating ang araw ng pag-alis niya. Hinalikan niya sa pisngi ang ina. Mag-ingat ka roon, anak, ha? Kapag kailangan mo ng kausap, tawagan mo lamang kami. Payo ni Rosetta sa anak. Tumango naman si Maribik sa sinabi ng ina. Tumingin siya sa kanyang lola. Kayo na po ang bahala kay nanay, lola. Mag-ingat po kayo rito, ha? Huwag po kayong mahihiyang magsabi kapag may kailangan po kayo. Bili ni Maribik. Tumango naman si Lola Merta at pinayuhan na mag-iingat siya. Muling humalik siya sa pisngi ng kanyang lola at ina bago lumabas ng bahay at pumunta sa sasakyan patungo sa terminal ng bus. Nang huminto na nga ang sinasakyang bus ni Maribik, kagad siyang nagtanong kung saan ang sakayan patungong Binondo Rizal. Doon ang address ng karinderya ni Talia. Kagad naman ay itinuro ng isa ang terminal jeep na papunta roon. Nagpasalamat si Maribik at kaagad na nagtungo sa terminal at sumakay na nga roon. Nang makarating sa Dalia's Eatery, lumapit siya sa isang babaeng serbidora. Miss, nandito po ba si Ma'am Dalia? Dalia Sandoval po. Tanong ni Maribik. Ngumiti ang babae sa kanya. Oo, nasa opisina po siya. May kailangan po ba kayo sa kanya? Tanong ng babae. Sinabi ni Maribik ang sadya niya roon. Napatango-tango naman ito at giniya siya patungo sa loob ng karinderya. Nagtungo sila sa gilid kung saan may maliit na roon na pinto. Kumatok ang babae ng 3 beses. Ilang sandali lang ay bumukas na nga iyon. Isang magandang babae na may kulot na buhok ang lumabas. Tinanong ni Dalia kung siya ba ang bagong serbidora na inirekomenda ni Aling Merta. Sinabi naman ni Maribik na siya iyon. Bukas ka na lang magsimula. Alam kong pagod ka sa biyahe. Kaya't magpahinga ka na muna. Beth, samahan mo siya sa kanyang magiging silid. Utos ni Dalia. Sumunod naman si Beth. Lumabas na sila ng karinderya at nagtungo sa likuran niyon kung saan may 4 na kwarto. Binuksan ni Beth ang pinto ng pinakadulo. Iyon ang magiging kwarto niya. Tig-isa sila ng mga kwarto kaya ayos iyon sa kanya. May banyo, pang-isahan na kama at lababo roon. Nagpaalam na si Beth at inayos naman ni Maribik ang mga gamit at nang matapos ay naiga na siya sa kama. Konting tiis lang. Makakauwi rin ako at may pagpapatuloy ko ang pag-aaral ko. Pangako ni Maribik sa sarili. Kinabukasan, nagsimula na sa trabaho si Maribik. Sinipagan niya sa pagtatrabaho. Naging maayos rin ang pakikisama niya sa kapwa serbidora. At higit sa lahat, maayos ang pakikisama niya sa mga customer nila. Hanggang sa nagtagal si Maribik roon. Nakapag-ipon siya at nakapagpadala ng pera sa kanyang ina. 7 buwan ang lumipas
at may naiipon na siya para sa kanyang pag-aaral. Ngunit isang masamang balita ang sinabi ng kanyang Lola Merta. Isang gabi habang siya ay nagpapahinga sa kwarto. Apo, narito kami sa ospital. Sinumpong ng sakit ang iyong ina. Inaalagaan naman niya ang kanyang sarili pero hindi talaga maiiwasan na sumpungin siya. May natabi naman siyang pera mula sa mga pinapadala mo at yung pera na naitabi ko sa pagtitinda. Pero kulang pa rin yon. Malungkot na sabi ng kanyang lola. Napabuntong hininga na lamang siya. Akala niya ay ayos na pero may darating pa palang problema na hindi niya inaasahan. Dahil binabantayan ng matanda si Rosetta, nagtinda sila ng mga gulay sa harap at sari-sari store para may pagkuhanan ng pera. Lola, itabi niyo na lamang po yung pera niyo. Ako na po ang bahala sa gastusin ni nanay. Malaki na po ang ipon ko. Sapat na yun natutulungan niyo kami. Uuwi ako dyan bukas, Lola. Magpapaalam lang po ako kay Ma'am Dahlia. Tugon naman ni Marivic. Nagpaalam na nga ang kanyang lola dahil bibili pa ito ng pagkain. Minsan ay dumarating na sa punto na gusto niya ng sumuko. Pero kailangan niyang lakasan ang kanyang loob. Kung ang kanyang ina ay patuloy na lumalaban, ganoon rin siya. Nagtaka ang mga kasama ni Marivic dahil hindi niya suot ang uniforme nila. Sinabi niya na kailangan niyang umuwi sa kanila dahil na-confine ang kanyang ina. Nalungkot ang mga ito. Ngunit laking gulat niya nang abutan siya ng 3 niyang mga kasama ng pera. Tinanggihan nga niya iyon. Ngunit pinilit ng 3 iyon. Kunin mo na, Marivic. Kahit papaano man lamang ay makatulong kami sa'yo. Bayaran mo na lamang kapag nakaluwag-luwag ka na. Nakangiting sabi ni Beth. Naluha siya at nagpasalamat sa mga ito. Naupo muna siya sa isang tabi at hinintay si Dahlia. Marivic, hindi ka pumasok? Bakit? Tanong ni Dahlia nang makapasok ito sa loob ng karinderiya. May 5 karinderiya na pagmamay-ari ang babae. May sasabihin po sana ako sa iyo, ma'am. Kailangan ko po kasing umuwi ng probinsya dahil na-confine po si nanay. Paliwanag niya. Iwinestra ni Dahlia ang pintuan ng opisina nito. Nauna ng laglakad ang ginang at sumunod naman siya. Nang makapasok, naupo siya sa sofa na naroon. Ilang araw ka roon, Marivic? Matatagalan ka ba bago makabalik? Tanong ni Dahlia. Sinabi ni Marivic na 3 araw lamang siya at babalik na ulit sa trabaho. Gusto lang niyang makita ang ina at makita ang kalagayan nito. Hindi rin siya makapagtatrabaho ng maayos kung hindi siya uuwi. Napatangu-tango ang ginang. May kinuha sa loob ng drawer si Dahlia. Nalaki ang kanyang mga mata nang iniabot sa kanya nito ang 5,000 piso. Kunin mo na ito para pandagdag sa gastusin nyo. Nakikita ko kung gaano ka kasipag sa trabaho. Lumaki rin ang sales ng karinderya dahil sa kung paano ka makisama. Bonus mo na yan sa akin. Nakangiting sabi ni Dahlia. Kinuha niya iyon at nagpasalamat. Nagpaalam siya sa boss niya at pati na rin sa kanyang mga katrabaho bago lumabas ng karinderya at magtungo sa terminal ng bus. Kagad na niyakap ni Marivic ang ina nang makarating siya sa ospital. Nagsorry ang kanyang ina dahil gagastos na naman daw sila at mababawasan ang ipon niya. Hinawakan niya ang kamay ng ginang. Nay, huwag niyo na pong isipin yon. Magpagaling lang po kayo. Mag-iipon po ulit ako para makauwi na ako at makapag-aral. Pero nagbabalak akong mag-aral ng ALS para diretso kolehiyo na lamang po ako noon. Kaya wag na po kayong mag-alala, Nay. Pumasok ang isang doktora para tignan ang lagay ni Rosetta. Gumaan ang pakiramdam ni Marivic nang sabihin ng doktora na pwede nang lumabas ng ospital ang kanyang ina bukas. Inilakad na ni Marivic ang bayarin nila sa ospital para bukas ay wala na silang iisipin pa. Sa private hospital din nila si Rosetta. Kinabukasan, inuwi na nga si Rosetta. Siya ang nag-aalaga sa ina. Nagpahinga na muna si Lola Merta. Natapos ang 3 araw at kailangan nang bumalik ni Marivic sa Maynila para magtrabaho. Nang araw na iyon ay kinausap niya si Dahlia at nakiusap na pwedeng mag-aral siya ng ALS o Alternative Learning System. Nabasa niya kasi sa isang website na pasukan na sa susunod na 2 buwan. Oo naman, hindi ko ipagkakait ang pag-aaral sa'yo.
Basta't piliin mo na lamang yung oras na hindi masyadong maapektuhan ng trabaho mo ha. Pagsang-ayon ni Dahlia. Naluwa siya dahil napaka-supportive ng boss niya. Nagpapasalamat siya rito. Nagpatuloy siya sa pagtatrabaho hanggang sa dumating ang enrollment ni Marivic. Tuwang-tuwa siya nang makapag-enroll siya. Lumipas ang 2 buwan at nagsimula ng mag-aral si Marivic. Nag-aral ng mabuti si Marivic at tuloy-tuloy ang kanyang pagpasok hanggang sa graduate siya. Tuwang-tuwa ang kanyang ina sa nalamang iyon. Isang araw, habang nagsiserve si Marivic, may pumasok na 3 babae, sina Cynthia, Emerald at Rina. Nagulat ang mga ito nang makita siya. Umupo ang 3 malapit sa entrance. Alam na ni Marivic ang pwedeng mangyari. Siguradong iinsultuin na naman siya ng mga ito. Gusto man niyang umiwas, pero hindi po pwede. Lumapit sa kanya ang 3 at tinanong kung ano ang order ng mga ito. Marivic? Marivic, ikaw pala yan? Akalain mo nga naman dati tagatinda ka lamang ng gulay. Ngayon serbidora ka na. Improvement ha? Nakataas ang kilay na sabi ni Emerald. Kinalma ni Marivic ang sarili. Napipiko na rin siya pero hindi niya pwedeng patulan ng mga ito dahil nasa trabaho siya. Kahit sasagutin na lamang niya si Emerald ng maayos. Oo kailangan kasi para makapag-ipon para sa pag-aaral ko. Nag-aaral na rin ako sa ALS para magkaroon ako ng diploma. Kahit nagpapasalamat ako sa boss ko dahil pinayagan niya ako. May nahon na sagot naman ni Marivic. Natawa si Trina at si Cynthia. Ang hirap talaga kapag hindi mo kayang mag-aral, no? Kung ngayon nga na nahihirapan ka na, papaano pa kaya kapag nag-college ka na? Hindi biro ang pag-aaral. Wika ni Trina. Walang imposible sa taong masikap at may determinasyon na makapagtapos ng kanyang pag-aaral. Depensa niya. Napailing na lamang ang 3 at sinabi ang order nila. Nang ma-serve na ang pagkain nila, umalis na siya at nagtungo sa counter para magpalamig ng ulo. Tinanong ni Beth kung kilala niya ba ang 3. Sinabi naman ni Marivic na kaklase niya ang mga iyon dati. Alam mo, kita ko sa kung papaano kanila tignan. Alam kong hindi maganda ang lumalabas sa bibig nila. Mabuti't nakakaya mo, no? Tanong ni Beth. Wala rin kasing mangyayari kung papatulan ko sila. Ang iniisip ko na lamang ay patunayan na mali sila. Na makakatapos ako ng pag-aaral. Tutuparin ko yon. Determinado niyang sabi. Lumipas ang ilang buwan, ay graduate na nga si Marivic sa ALS. Masaya ang kanyang mga kasama sa karinderya at maging ang boss niyang si Dahlia. Naragaluan siya ng mga mumurahing cellphone. Naragaluan siya nito ng mumurahing cellphone dahil keypad lang ang cellphone niya. Sobrang saya niya noon. Isang araw, humingi ng day off si Marivic. Habang naglalakad si Marivic sa bayan, nakita niya ang nakapaskil na signage sa isang restaurant. Hiring sila ng service crew. Napaisip siya, graduate naman na siya ng ALS, kaya susubukan niyang mag-apply. Nang araw din na yon, ay nag-apply nga siya. Tatawagan ka na lang namin para sa interview, sabi ng manager na si Anne. Nang makalabas na siya ng restaurant, hiniling niya na sana ay matanggap siya. 2 araw ang lumipas, nakatanggap siya ng tawag sa hindi kilalang numero. Sinagot niya yon. Sinabi ni Anne na pumunta siya sa restaurant para sa interview. Nagpaalam si Marivic kay Dahlia at sinabi na nag-apply siya ng trabaho at ngayon ang interview niya. Gusto niyang maging honest sa boss niya dahil naging mabait ito sa kanya. Ayos lang yun, Marivic. Naiintindihan kita. Alam ko na gusto mo talagang makaipon para sa pag-aaral mo sa college, kaya suportado ako. Nakangiting sabi ni Dahlia. Nagpasalamat siya rito. Maging sa mga kasama niya, ay sinabi niya yon. Nagbihis na siya at nagtungo sa AJ restaurant. Kinakabahan siya dahil ito ang unang pagkakataon na i-interviewin siya. Nagtungo na sila sa office ng manager. Sinagot niya ang lahat ng tanong ng totoo. Laking pasasalamat niya dahil natanggap siya at magsisimula na siya sa susunod na araw. Sinabi ni Marivic yun kay Dahlia. Masaya ang ginang para sa kanya. Total isang sakayan lang naman mula rito hanggang Arnal Restaurant. Kaysa mangupahan ka pa, gamitin mo na muna ang isang silid para hindi ka na pumasos pa. Alok ni Dahlia.
Napaawang ang labi ni Maribik sa sinabi ng ginang. Akala niya ipaalisin siya nito, pero hindi pala. Maraming salamat po, ma'am. Napakalaking tulong na po nito para sa akin. Naiiyak niyang sabi. Alam ko rin kasi ang pakaramdam ng kapos sa pera, Marivic. Nagsikap lang rin ako para makuha ang gusto ko. Ayaw man kitang umalis rito, pero kailangan mo rin mag-explore ng ibang mga trabaho na mas malaki ang kita. Good luck sa'yo, Marivic. Nagsimula na sa trabaho si Marivic sa restaurant. Kung ano ang sipag niya sa karinderya, ay ganoon rin ang sipag niya sa restaurant. Nakikita iyon ng manager. Natutuwa ito sa nakikita. Higit sa lahat na masaya para kay Marivic ay ang kanyang ina na ngayon ay unti-unti nang gumagaling at nakakabawi ng lakas. Konting tiis na lamang, yan ang palagi niyang sinasabi sa sarili. Ang motivation niya ay ang makapagkolehiyo at makaahon sa hirap. Gabi iyon, nagpatawag ng meeting ang manager. Bukas ay pupunta rito si Arnel Javier. Yung mga opening, maaga bukas para maglinis at tiyakin na maayos ang lahat ng stocks. Minsan lang pumisita dito si Sir at ayaw kong mapagalitan tayo. Nagkakaintindihan ba tayo? Tanong ni Ann at sumang-ayon naman silang lahat. Sa kabilang banda naman, nasa silid si Arnel Javier habang hawak ang isang litrato ng babae. Pumasok ang isang may edad na babae at nakita si Arnel na hawak iyon. Hanggang ngayon pa rin ba? Hindi mo pa rin siya makalimutan. Matagal na panahon na anak. Baka may asawa at anak na siya. Sabi ni Josephine, ang ina ni Arnel, at lumapit siya sa anak. Napabuntong hininga na lamang siya. Kung sana itinanggap siya ni Dad, di sana kami ang nagkatuluyan, Ma'am. Wala na tayong magagawa dahil nakaraan na yon. Humingi na rin naman na ng tawad si Dad sa akin. Naalala ko lang siya. Paliwanag naman ni Arnel sa ina. May mga bagay talaga na hindi talaga para sa'yo, anak. Kahit na anong pilit mo na mapasa'yo yon. Sabi ni Josephine. Dahil sa nangyari na iyon, ay hindi na naisipan pa ni Arnel na mag-asawa. Nag-focus na lamang siya sa negosyo. First love kasi ni Arnel ang babaeng nasa litrato. Bibisita ka bukas sa isa sa mga restaurant mo. Tanong na lamang ni Josephine para may iba ang pinag-uusapan nila. Tumango si Arnel. Ibinalik ni Arnel ang picture sa drawer at nagpaalam sa ina na pupunta sa opisina nito sa bahay. Napailing na lamang ang ginang. Kapag may naaalala si Arnel, nagkukulong ito sa opisina at itinutuon ang atensyon sa trabaho. Dahil opening kinabukasan si Marivic, maaga siyang nagpunta sa restaurant. Walang ibang ginawa kung hindi ang maglinis. 9:00 ng umaga, may humintong sasakyan sa tapat ng restaurant. Lumabas ang isang Ginoo na nakasuot ng itim na salamin at pumasok sa loob ng restaurant. Dahil nasa unan si Marivic, nakita niya nang malapitan si Arnel na walang iba kung hindi ang kanilang boss. Nakatingin rin sa kanya ang lalaki at ito'y natigilan. Tinanggal ang suot na sheet at ngumiti si Marivic rito at yumukod. Good morning po, sir. Nice meeting you po. Magalang na sabi ni Marivic kay Arnel. Samantala, si Arnel naman ay hindi agad nakagalaw sa kanyang kinatatayuan nang makita itong si Marivic. May kamukha ang dalaga. Kamukha nito ang dating kasintahan o guni-guni lamang niya iyon dahil tinignan niya ang litrato nito noong isang gabi. Pero hindi siya pwedeng magkamali. Magkawig na magkawig talaga sila. Umalis na si Marivic at nagtungo sa isang table para linisin ang mga kalat. Lumabas sa pinto na nasa gilid si Ann at lumapit sa kanya. Nakapaskil ang malapad ng ngiti sa mga labi nito. Good morning, Sir Arnel. Salamat po at binisita niyo po kami dito ngayon. Magiliw na sabi ni Ann. Tumango naman siya at muling tinignan si Marivic. Anong pangalan niya? Ngayon ko lang siya nakita. Tanong ni Arnel. Marivic po, sir. Bagong heart lang po. Bilib ako sa batang yan. Als graduate lang po siya. Nag-iipon daw siya para sa pag-aaral niya sa college. Nakita ko kung gaano siya kasipag sa trabaho. May pagmamalaking sabi ni Ann. Napatangu-tangu naman si Arnel. Mabuting bata. Swerte ang kanyang magulang. Umiling si Ann. Nalaman ko rin na single mom po ang kanyang ina. Hindi niya nakilala ang kanyang ama.
Tinanong ko siya sa interview kung ano ang trabaho ng kanyang ama. Hindi ang rason kung bakit ko siya tinanggap. Gusto kong makatulong sa kanya. Paliwanag ni Ann. Tumango-tango siya. Hiningi niya ang resume ni Marivic. Nagulat man ang manager. Sumunod naman ito. Nagtungo ito sa opisina at ibinigay sa kanya ang resume. Tinupi niya iyon. Sa bahay na lamang niya babasahin. Aalis na ako. Alam ko naman na maayos ang restaurant at magaling kang mag-supervise. Kaya wala na akong dapat pang tignan pa. Tumalikod na siya at lumabas ng restaurant. Pagdating ni Arnel ng bahay, nagtungo siya sa kanyang opisina at tinignan ang resume na ibinigay sa kanya ni Ann. Tinignan niya ang apelido ni Marivic at ganoon na lamang ang panlalaki ng kanyang mga mata nang mabasa ang apelido nito at ang pangalan ng ina ng babae. Rosetta? Akala ko hindi na kita makikita pero mukhang magtatagpo pa ulit ang landas nating dalawa. Hindi napigilang sabihin ni Arnel sa sarili. Huminga siya ng malalim at pinakalma ang sarili. Iniisip niya ang sinabi ni Ann na single mama ang ina ni Marivic na si Rosetta. Tanda pa niya ang taon kung kailan nagpa siya si Rosetta na makipag-iwalay sa kanya, 18 years ago. Yun ang edad ni Marivic. May nangyari pa sa kanila noon. Iba ang pakaramdam ni Arnel sa dalaga. Parang may lukso ng dugo siya na nararamdaman para rito. Hindi kaya anak niya si Marivic? Para masagot ang mga tanong na nasa kanyang isipan, kailangan niyang makita si Rosetta. Hindi naman po pwedeng kapangalan lamang ng ina ni Marivic ang kanyang dating kasintahan dahil hawig talaga ng dalaga si Rosetta. Kailangan niyang makausap si Marivic. Ngunit alam niyang busy ito sa trabaho, kaya't mamayang gabi niya na lamang tatawagan. Pagsapit ng gabi, itinipe niya ang numero ng dalaga at tinawagan. Abala si Marivic sa pagluluto nang biglang mag-ring ang cellphone niya. Kinuha niya yun sa mesa at tinignan ng caller. Napakunot noo siya dahil unregistered number iyon. Ganun pa man, sinagot niya pa rin iyon. Baka katrabaho niya at nakatawag lamang. Hello? Sino po ito? Tanong niya sa kabilang linya. Ito ba si Marivic Ramos? Nakaramdam ng kaba si Marivic dahil sa boses ng may edad ng tumawag sa kanya. Wala siyang natatandaan na nagbigay siya ng cellphone number sa may edad na lalaki. Sino po sila? Ano pong kailangan niyo sa akin? Tanong niya. Ako ito si Arnel Javier Marivic, ang may-ari ng AJ Restaurant. May gusto sana akong tanungin ng personal. Mas maganda siguro kung mag-usap tayo ng personal. Okay lang ba sa'yo? Tanong ni Arnel. Nakahinga naman siya ng maluwag nang malaman na ito pala ang may-ari ng restaurant na pinapasukan niya. Alam kong nag-aalangan ka dahil isang beses mo pa lamang akong nakita. Magkita tayo sa mall na malapit sa restaurant. Okay ba yun sa'yo? Tanong ulit ni Arnel. Wala naman kaso yun kay Marivic. Ramdam naman niya na hindi masamang tao si Arnel. Sige po sir. Kailan po tayo magkikita? Pwede po bang sa Biyernes? Day off ko po kasi yun eh. Suwestyon ni Marivic. Sinabi ni Arnel na bukas na sila magkita ng 9:00 ng umaga. Ito na raw ang bahala sa kanya. Sa bagay ito naman ang may-ari ng restaurant. Kaya't sumang-ayon na lamang siya. Nagpaalam na ang Ginoo sa kanya at pinatay na ang tawag. Napaisip si Marivic. Ano kaya ang pag-uusapan nila ni Arnel? Kinabukasan, maagang nagtungo si Marivic sa restaurant. Nakakahiya kung malilate siya at paghihintay niya sa Sir Arnel. Makalipas ang 10 minuto, pumasok ang isang Ginoo na walang iba kung hindi si Arnel. Ngumiti ito nang makita siya. Naupo ang Ginoo sa harapan niya. Binati ni Marivic ang Ginoo. Mukhang kanina ka pa rito, Marivic ha? Tanong ni Arnel. Opo, nakakaya naman po kasi kapag pinaghintay ko po kayo. Nakangiti niyang sabi. Ngumiti naman si Arnel habang nakatitig sa kanya. Parang may kakaiba sa tingin ng Ginoo. May kinuha ito sa bulsa. Ito ay isang papel. Tinawag nito ang waiter at nag-order. Tinanong si Marivic kung ano ang gusto niya. Sinabi na lamang niya na ito na ang bahala. Nang makaalis ang waiter, humarap sa kanya si Arnel. Marahil nagtataka ka kung bakit ako nakipagkita sa iyo, iha. Tanong ni Arnel. Tumango naman siya. Binuklat nito ang nakatuping papel. Itinapat nito iyon sa kanya. Iyon ang resume na ipinasa niya. Kinakabahan siya. Iniisip niya kung hindi ba siya pasado dito.
Sir, ano pong meron sa resume ko? Hindi po ba ako pasado sa work experience ko at yung natapos ko? Kinakabahan na tanong ni Marivic. Umiling si Arnel. Naroon pa rin ang ngiti sa mga labi nito. Iba yung pakiramdam ko noong nakita kita, Marivic. Kamukhang kamukha mo ang kasintahan ko noon. Ganyan na ganyan ang itsura niya noong magkakilala kami. Kaya kinuha ko ang resume mo kay Ann. Hindi ako nagkamali. Kapangalan ng iyong ina ang kasintahan ko. Gusto ko siyang makita, Marivic. Gusto kong makita ang iyong ina. Nagmamakaawa na sabi ni Arnel. Natulala si Marivic. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Bakit niyo pa po kailangang makita ang nanay ko? Kung naghiwalay naman na po pala kayo? Tanong ni Marivic. Tinignan siya ni Arnel. Titig ng isang ama sa kanyang anak. Gusto kong makita ang iyong ina para malaman ko kung anak ba kita. Kung hindi kita anak, hindi ko sana mararamdaman ang nararamdaman ko noong una kitang nakita. Kaya gusto kong makasiguro. Pwede ba yun, Marivic? Nagmamakaawa na tanong ni Arnel. Kay tagal na hinintay ni Marivic na makilala ang kanyang ama. Kay tagal niyang pinangarap na sana isang araw ay magkita sila ng kanyang ama at ang makasama ito. Walang dahilan para hindi siya sumang-ayon. Gusto rin niyang malaman kung ama ba niya si Arnel Javier. Dahil doon ay tumango siya. Sige po, uwi na po muna tayo sa amin para makita niyo po si inay. Pagsang-ayon ni Marivic. Ngumiti ang Ginoo at nagpasalamat. Sakto naman na dumating ang waiter. Inilagay nito ang order nila sa mesa. Nagsimula na silang kumain. Kinabukasan, sinundo si Marivic ni Arnel. Nagtaka pa nga ang mga dati niyang katrabaho nang makita siyang sumakay sa sasakyan. Saka na lamang siya magpapaliwanag kapag nakauwi na siya. May sariling driver si Arnel Javier. Sa backseat sila umupo ng Ginoo. Tsaka kung magugulat ang iyong ina kung sakaling makita ako. Sa loob ng ilang taon, magkikita na kami, sabi ni Arnel habang nasa kalagitnaan sila ng biyahe. Kung balak niyo po pala siyang makita, bakit ngayon lang po? Tanong ni Marivic. Napabuntong hininga na lamang si Javier. Matagal naman na kasi. Ayaw ko na ring istorbohin siya kung sakali man na may pamilya na siya. Pero noong makita kita sa restaurant at sabihin sa akin ni Anna single mom ang iyong ina, naglakas loob akong makita ang resume mo. Paliwanag ni Arnel. Napatangu-tango naman si Marivic. Wala na siyang natanong pa kaya't nagpa siya na lamang siyang matulog. Nagising siya sa marahan na pagyugyog sa kanyang balikat. Nagmulat siya ng mga mata. Nandito na tayo, Marivic. Nasaan ang bahay niyo? Tanong ni Arnel. Tumingin si Marivic sa labas. Naroon na nga sila. Sinabi niya kung nasaan ang bahay nila. Huminto sila sa tapat ng isang bahay na yari sa pawid at ang bubong ay yero. Lumabas na sila Marivic at Arnel. Sakto naman na lumabas ang kanyang lola Merta. Lumapit ito sa kanya at niyakap. Marivic, apo, umuwi ka. Miss na miss ka na namin ng iyong inay. Puno ng pananabik na sabi ni Aling Merta. Napatingin ang matanda kay Arnel. Boss po ba kayo ni Marivic? Tanong ni Aling Merta at tumiling naman si Arnel. Hindi po, nandito po ako para makausap si Rosetta. Sagot ng Ginoo. Napatingin sa kanya ang matandang babae. Sinabi ni Marivic na mas mabuting pumasok na lamang sila sa loob ng bahay para doon makapag-usap. Nang makapasok, saktong papasok si Rosetta na may dalang tasa ng kape. Napatingin ang ginang kay Arnel. Nanlaki ang mga mata at nabitawan ang tasa. Hindi na kailangang sabihin ni Rosetta pero alam na ni Marivic ang sagot. Arnel, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Rosetta. Nandito ako para malaman ang totoo, Rosetta. Gusto kong malaman kung anak ko ba si Marivic. Seryosong sabi ni Arnel. Napaawang ang labi ni Aling Merta nang marinig ang pangalan ng lalaki. Tinignan ni Aling Merta si Rosetta. Anak, siya si Arnel Javier. Gulat na tanong ni Merta. Tumango si Rosetta. Siguro kailangan mo nang sabihin ng totoo kay Marivic. May karapatan siyang malaman ng totoo. Pakiusap ng matanda. Nay, totoo ba na siya ang aking ama? Kung siya ang aking ama at kilala niyo pala siya, bakit sinabi niyo na nabuntis kayo nang hindi niyo kilala? Bakit inilihim niyo po sa akin ng totoo? Naguguluhan niyang tanong, kasabay ng pagtulo ng mga luha sa kanyang mga mata.
Umiyak si Rosetta. Patawarin mo ako, anak. Baka kasi kapag sinabi ko ang totoo, magpasya kang hanapin ng iyong ama. Alam ko kung gaano mo kagusto na makilala siya, kaya tinilihim ko dahil wala ring mangyayari. Kung sakali man na sinabi ko at mahanap mo siya, paano kung may pamilya na siya? Makakasira lang tayo ng pamilya. Pero alam ko na pagiging makasarili yun, anak. Sana'y mapatawad mo ako. Paghingi ng tawad ni Rosetta habang patuloy pa rin ang pagtulo ng luha sa kanyang mga mata. Hindi alam kung paanong iisipin at sasabihin ni Marivic. Masama ang loob niya dahil ipinagkait sa kanya ng kanyang ina na makilala niya ang kanyang tunay na ama. Ano pa ba ang magagawa niya? Nangyari na. Ang mahalaga ay narito na ang kanyang ama. Niyakap ni Marivic si Rosetta at tinagod ang likod ng ginang. Masakit po para sa akin na itinago niyo sa akin ng totoo. Pero may magagawa pa ba ako? Nangyari na po. O at galit po ako dahil ipinagkait niyo po sa akin na makilala ko ang aking ama. Kung sakali man nakilala ko ang aking ama, hindi naman ganoon kadali na mahanap ko siya. Pinapatawad na kita. Siguro ito po yung tamang panahon para makilala ko ang aking ama. Nakangiti niyang sabi. Tinignan siya ng kanyang ina. Napakabuti mo, anak. Salamat dahil naiintindihan mo ako at salamat din dahil pinatawad mo na ako. Sabi ni Rosetta at inaplos ang pisngi niya. Lumapit si Arnel sa kanila. Maging ito man, ay napatawad na si Rosetta. Wala rin raw mangyayari kung magagalit pa ito. Nangyari na at hindi na may babalik pa. Nagyakap ang tatlo. Naluha naman si Merta sa nakikita. Sa wakas ay magiging kumpleto na sila. Higit sa lahat, makakasama na ni Marivic ang kanyang ama na kay tagal na niyang pinapangarap. Hindi maiwasan ni Marivic na humanga sa malaking bahay ni Arnel. Pagkatapos silang nakapag-usap, ay napagdesisyonan nila na sa bahay na ni Arnel tutuloy silang mag-ina. Bumalik naman si Aling Merta sa trabaho at tinanggap ulit naman ang matanda. Pumasok sila sa loob. Sakto naman na lumabas si Josephine mula sa kusina. Nagulat ito nang makita sila. Natigilan na rin si Rosetta. Nang makabawi, ngumiti si Josephine sa kanila. Niyaya sila ng ginang na maupo. Rosetta, ikaw ba yan? Tanong ng ginang. Tumango ang kanyang ina. Tinanong nito kung paanong nahanap ni Arnel si Rosetta at pati na rin si Marivic. Nagsimula nang magkwento ang kanyang ama mula nang makita siya sa restaurant hanggang sa papunta nila sa probinsya. Nakikinig lamang si Josephine. Natutuwa ako dahil nakita ulit kayo. Ngayon ay magkakasama na kayo, lalo na at may anak kayo. Rosetta, naging malungkot si Arnel simula nang mawala ka. Hindi niya na rin naisip na mag-asawa pa. Sana'y mapatawad mo rin si Dominador sa nagawa niya sa iyo noon. Puno ng sinseridad na sabi ni Josephine. Ngumiti naman si Rosetta at tumango. Mama, dito na po sila titira ngayon. Mag-aaral na si Marivic sa kolehiyo. Dahil balang araw, siya na ang magmamana ng negosyo ko. Anunsyo ni Arnel. Hindi akalain ni Marivic na sa isang iglap ay magbabago ang buhay niya. Sino bang mag-aakala na anak pala siya ng isang mayamang negosyante? Ngumiti si Josephine at sinabi na sa dating bahay nila ito titira. Nang matapos mag-usap, nagpaalam na si Josephine. Si Rosetta ay nagpresenta na magluto. Samantala, nagpahinga naman si Marivic dahil pagod siya sa biyahe. Nagpatuloy sa pagtatrabaho si Marivic sa AJ Restaurant. Alam na rin ng mga kasama niya na anak siya ni Arnel Javier. Maging ang dating kasama niya sa karinderya ay alam na rin ang totoo. Masaya ang mga ito para sa kanya. Higit sa lahat, masaya para sa kanya ang kanyang dating boss na si Dahlia. Bilang pagtanaw ng utang na loob, bumili siya ng mga gamit nito sa karinderya. Nagpagawa na rin sila ng extension sa labas. Lapis ang pasasalamat ni Dahlia kay Marivic. Ako po ang dapat na magpasalamat sa kabaitan niyo po sa akin. Isipin niyo na lamang po na regalo ko po ito para sa inyo. Nakangiti niyang sabi. Nag-enroll si Marivic sa isang sikat na universidad. Halos malula siya dahil yun ang unang pagkakataon na nakatapak siya sa isang maluwag at magandang universidad. Kumuha siya ng business management. Naging maayos na rin ang relasyon ni Rosetta at ni Arnel.
Parang bumalik sila noong una silang nagkakilala. Pinagbuti ni Marivic ang kanyang pag-aaral. Ginawa niya ang lahat para magkaroon ng mataas na grado. Bilang trainee, siya na ang nagsusupervise sa mga negosyo ng kanyang ama. Lumipas ang isang taon. Nagpakasal na nga ang kanyang mga magulang. Sobrang saya niya ng mga sandaling iyon dahil magiging isang pamilya na sila. Lumipas pa ang mga taon hanggang sa sumapit na nga ang pagtatapos ni Marivic. Masaya siya dahil lahat ng sakripisyo, pagod at puyat ay hindi nawala ng saysay. Maluwa-luwa pa ang kanyang ina. Masaya ako anak at nakamit mo ang makapangarap mong makapagtapos ng kolehiyo. Proud na proud si nanay sa'yo. Congratulations. Emosyonal na sabi ni Rosetta. Saka siya niyakap ng mahigpit. Nasa tabi rin niya ang kanyang ama. Nasa school stadium sila at magsisimula pa lamang ang program. Kayo po ang inspirasyon ko, Nay at Tay. Maraming salamat po sa suporta. Puno ng sinseridad na sabi ni Marivic. Niyakap din siya ng kanyang ama. Nagpaalam ang kanyang magulang. Siya naman ay nagtungo sa kanyang pwesto at naupo. Nagsimula ang seremonya hanggang sa tawagin ang pangalan ng bawat isa. Nang matapos, nagtungo sila sa isang restaurant para sa isang selebrasyon. Naroon ang mga kaibigan, kamag-anak at mga kakilala. Binati siya ng mga ito. Sobrang saya ni Marivic ng mga sandaling iyon. Bumaba si Marivic ng sasakyan at pumasok sa loob ng 3 palapag na restaurant. Ito ang bagong tayong restaurant na nakapangalan sa kanya. Ngayon pa lamang niya bibisitahin ito. Binati siya ng gwardiya sa kabinuksan ng glass door. Binati niya rin ito. Pagbalik bago pumasok sa loob, ikinala niya ang kanyang tingin. Abala ang lahat sa ginagawa. Nakita niya sina Emerald at Cynthia. Silang dalawa ang supervisor. Si Ernel ang nag-interview sa dalawa. Lumabas ang dalawa mula sa office at napatingin ang mga ito sa kanya. Gulat ang makikita sa mukha ng mga ito. Sino ba naman ang hindi magugulat kung makita siya na formal na manamit at marunong mag-ayos ng sarili? Lumapit sina Cynthia at Emerald sa kanya. Tinignan siya mula ulo hanggang paa. Marivic, statue? Ibang-iba ka na. Don't tell me na nakapangasawa ka ng foreigner, kaya iba na ang itsura mo ngayon. Tanong ni Cynthia at natawa naman si Emerald. Hanggang ngayon ay wala pa rin kayong pinagbago. Minamaliit nyo pa rin ako. Seryoso niyang sabi. Natawa naman ng mahina si Emerald. Marivic, alam naman namin na mahirap lang kayo at hindi mo afford na mag-aral noon sa kolehiyo, hindi ba? Wala namang masama kung pumatuloy ka sa foreigner eh. Kung yun ang mag-aahon sa hirap, pwede mo naman yung gawin. Sagot na Emerald. Napabuntong hininga siya. Anak ako ng may-ari ng restaurant na ito, na si Arnel Javier. Narito ako para kamustahin kayo at makita na rin yung improvement ng restaurant. Paliwanag ni Marivic. Natawa naman ang dalawa. Anong nangyari sa'yo, Marivic? Umaasta kang anak ng may-ari? Okay ka lang ba? Tanong ni Cynthia. Napatingin siya sa likuran nang pumasok si Arnel. Kagad na lumapit sina Cynthia at Emerald sa kanyang ama at binati ito. Nanlaki ang mga mata ng dalawa nang lumapit si Arnel kay Marivic at tinakbayan siya. Siya si Marivic Javier, ang aking nahiwalay na anak. Siyang may-ari ng restaurant na ito. Kayo ang dati niyang kaklase noong high school, hindi ba? Actually, graduate siya bilang summa cum laude. Proud na sabi ni Arnel. Labis na nagtaka ang dalawa. Hindi nila yun inaasahan. Nagyuko ng ulo ang mga ito. Pasensya naman, Marivic. Hindi po namin alam na kayo po pala ang boss namin. Hindi po namin sinasadya ang mga sinabi namin. Naiiyak na sabi ng dalawa. Napatingin siya sa kanyang ama. Narinig din kasi nito ang sinabi ni Cynthia at Emerald dahil may audio mic siya kanina na konektado sa CP ng ama. Tumango si Arnel. Katunayan na kay Marivic ang desisyon. Napabuntong hininga siya. Maganda ang performance nyo at wala akong masasabi roon. Pero yung paraan kung paano nyo ako pakisamahan, pwedeng ganoon din kayo makisama sa mga empleyado. At yun ang ayaw kong mangyari. Iniisip ko na kapag pumunta ako rito, ay mag-iiba ang pakikisama nyo sa akin. Pero hanggang ngayon ay wala pa rin kayong ipinagbago. Pasensya na pero kailangan ko kayong tanggalin. Paliwanag ni Marivic. Naiyak na ang dalawa.
Lumapit na sa kanya at hinawakan ang kanyang mga kamay. Pakiusap, Maribik. Maayos ang trabaho namin dito at maayos ang sahod. Pangako magbabago na kami kapag nagkamali kami ay pwede mo kaming tanggalin. Pakiusap na Emerald. Huminga siya ng malalim. Sa ngayon ay maniniwala siya sa sinabi nito. Tumango siya at sumang-ayon. Sinamahan sina Maribik at Arnel nila Emerald at Cynthia para tignan ng stocks, kalinisan ng restaurant at iba pa. Pagkatapos ay umalis na sila. Napakabait mo anak. Akalain mo yun binigyan mo pa sila ng pagkakataon na magbago? Kung ako yun ay itinerminate ko na sila. Sabi ng ama na si Arnel. Natawa naman ng mahina si Maribik at ngumiti siya. Naisip ko lang po na deserve nila ang second chance, Dad. Kung hindi sila magbabago, ay tatanggalin ko na talaga sila. Napangiti naman si Arnel sa sinabing yun ng anak. Ilang linggo ang lumipas, naging maayos naman ang trabaho ni na Emerald at Cynthia. Kapag bumibisita noon si Maribik, maayos na ang pakikisama sa kanya. Sa kwentong ito, ay matututunan natin na hindi talaga dapat tayo mang-apak ng kapwa. Dahil anong malay natin, baka sila pa pala ang mas nakakahigit at mas nakakaangat sa atin.